Nandito po ako ngayon sa Commonwealth Market Road para sa mga dayuhang commuter. Pakinggan nyo po itong content na ito. Kung hindi mo alam kung paano makakarating sa NAIA Terminal 3, kung ikaw ay may susunduin, pakinggan mo po yung mga tips na sasabihin ko. Huwag mo napansinin yung mga videos kasi magsasalita po ako ng hindi sabay sa pagkuha ng videos. So, kung mapansin nyo po, sumakay po ako ng bus mula sa Commonwealth Market na biyahing MRT, GMA. Tapos pagdating ko doon sa may corner, bumaba po ako at lumakad ng kaunti ng ilang hakbang paakyat sa GMA Kamuning tapos pag-akyat ko doon, nagbumili ako ng ticket at ayan na po, nakasakay na po ako ng MRT papuntang Taft Avenue, Pasay. Pero long ride pa po ito kasi marami pa itong dinadaanan. Marami pa siyang mga stopover. Dumadaan pa siya ng Santola, ng Ortigas at iba pa na under ng daanan ng MRT. Sa mga pasero pang baka natin doon na magbubukas. Next station, Santolan. Sa totoo lang po, sobrang aga kong umalis sa bahay pero nakarating po ako ng NAIA Terminal is halos magtatanghali na at ilang minuto na lang din yung pagstay ko doon. Kailangan ko na rin bumalik kasi limited yung time na meron kami. So by the way, kaya po pala ako pupunta ng NAIA Terminal 3 dahil po meron po akong kikitain na isang special na kaibigan na galing ibang bansa sa US. Ngayon ay pumunta siya nag-self-tour siya galing US to Malaysia, then Malaysia to Philippines, then Philippines to Palawan. Then after niya sa Palawan is magbiyahe ulit siya pabalik dito sa Manila dahil today rin po sa araw din na ito ang balik niya papunta ng US. So ipapakilala ko po siya sa inyo maya maya kung sino po yung napakaganda at napakabait kong kaibigan. So bago lang po kami naging magkaibigan, last month lang po. So magwa 1 month na rin po kaming maging magkaibigan. Excited po ako na makita siya dahil nakaraan pa po kaming nag-uusap tungkol sa aming pagkikita ngayon. Matagal na kaming magkakilala since anong taon pa ba yun? Basta matagal na. Parang 2018 yata kami nag-start na magkakilala. Kasi naging isa siyang full-time missionary dati sa branch namin, sa province namin. Doon kami nagkakilala sa church. Then, last month lang kami nagkaroon ng last month lang namin na-determine yung friendship namin na ay friends na tayo ha, ganun. Saka lang kami nakapag-usap ng clarity na magkaibigan na kami. So ipapakilala ko siya sa inyo mamaya. Napakasimple ng taong ito at siya ay kind-hearted person talaga. Kung mapapansin nyo po dito sa video ay parang ang close ko sa window. Yes, sobrang close pa ako sa window kasi sobrang siksikan po nung MRT. Talagang maaga po kasi ako, yung mga commuters po ay maaga pa silang sumakay papasok sa kanilang mga trabaho. At nandito po ako nasa place po ako niyan, nasa harap mismo ako ng pinto na isang tulak na lang sa akin pwede na akong mahulog doon sa release ng tren. Iwasan din po natin mga sa inyo pero kung makayawas po tayo sa aksidente.
bumaba na. Pero after naman ng mga 3 stations yata yun, nakaupo naman din ako kasi merong isang mabait na pasaherong babae na sabi niya sa akin, ikaw nang mag-upo, okay lang ako magtayo kasi malapit na rin naman akong bababa. Pero siya dapat yung uupo doon pagtayo ng isang pasahero paglabas. So, pinaupo niya ako doon at thankful ako kasi nga sakit na ng tuhod ko magtayo eh. Mga pasero bumaba, kanang pintuan na magbubukas. So, andito na po kami. Bababa na po ako. At kung mapapansin nyo po dito sa part na ito, nakaangkas po ako ng habal-habal. Dalawa lang po kami ng driver. First time ko po itong gawin sa buong buhay ko, yung magsakay sa habal-habal. Medyo hindi po talaga ako pumayag agad nung kinakausap po ako ng driver kasi gusto ko talaga mag-jeep ako. Kasi yun yung sinabi sa akin ng asawa ng kapatid ko na magsasakay daw ako ng jeep. Pero pinaliwanag nila sa akin na wala pa ng jeep na pumapasok diretso sa NAIA Terminal 3 kaya kailangan ko sumakay sa habal-habal. At yun na nga, nakarating naman din ako ng safe at mukhang hinadid naman din ako ng ligtas ni Kuya at mukhang din namang mapagkakatiwalaan siya. At ang regular price pala kapag sumakay ng habal-habal papunta dito sa NAIA Terminal 3, sakay ang habal-habal ay 200 pesos. Pero ito na nga at nakapasok na ako, papunta na ako ng baba sa may arrival area para tagpuin yung aking kaibigan kasi mas nauna siyang dumating sa akin dito, 'di ba? Ako yung makikipagkita sa kanya pero siya pa yung naghintay sa akin. So sinabi niya sa akin na kailangan niyang pumunta agad sa Terminal 1 biyaheng US para mag-check-in ng mas maaga. So, kailangan kong mag-apura. Hinanap ko kaagad siya. Hinanap namin ng isa't isa dahil meron na lang kaming 30 minutes para magkwento-kwentuhan at magkamusta, magchika-chika, ganon. May usapan kami na sabi niya sa akin, ililibre niya raw ako ng food. At sabi ko naman, sakto, wala pa akong breakfast o whatsoever. Kasi sobrang aga ko ngang, umalis. Pero pagpo naman namin is sobrang bait niya talaga kasi nirefund niya yung pamasahe ko sa pagkikita namin ito. Tapos sabi niya hindi na niya ako masasamahan sa pagkain kasi nga nag-aapura siya kaya binigyan niya na lang din ako ng pang breakfast ko na so siguro nag-usap-usap kami after namin mag say hi hello, nag-usap-usap kami mga around 30 minutes na lang kasi nag-aapura na talaga siya. Pero sinabi niya sa akin na maybe next year or next time makakabalik siya at pwede kaming magtagal magkita at magkwentuhan ulit. Marami pa sana akong daldal sa kanya pero kasi gusto ko pa talaga din siyang makilala ng gusto. Kaya lang limited ang time namin. So A few moments later. Hello. Ingat ka, sister. Yung address ko, i-send ko na lang yung address ko, sister, ha? Thank you so much. So, hindi na ako magsama dyan. Hanggang dyan na lang ako. Bye. I-upload ko to the video ko, sister. Bye, Cher. I love you, sister. I love you. Thank you so much for everything. So ayun, ganun lang siya kadali.
ang 30 minutes, sobrang bilis. Hinatid ko lang siya doon banda sa may daan, palabas, pasakay ng bus papunta ng NAIA Terminal 1. So, ito na nga ako at bumalik na ako sa taas, sa, at, ano na nga to? Sinabi niya sa akin na kailangan niyang bumalik agad kasi magiging mission president ng church ang kanilang mga magulang. So, congratulations sa pamilya ni sister. At so, ito na nga. At ituturo ko na rin sa inyo kung paano makabalik sa MRT Pasay pabalik ng Commonwealth Road, kung saan po ako nanggaling kanina. So, mula doon sa NAIA, bumalik po ulit ako sa taas. Nagtanong po ako sa mga staff doon kung paano makabalik. Tapos, i-guide nila ako. Sabi nila, balik daw ako sa baba. So, bumaba ako ulit. Tapos, may napagtanungan ulit ako ng staff doon, ng security. Tapos, sabi nila, sumakay daw ako ng bus. Itong bus na to, na may nakalagay na placard, sa placard na MRT Pasay and Baclaran. Pwede akong unang madadaanan ng bus ay ang Baclaran bago ang MRT Pasay. So, sumakay ako, bumaba ako hanggang sa terminal ng MRT Pasay. Doon talaga mismo naghihinto ang mga bus na ito na galing doon sa NAIA Terminal 3. Then, ito na nga, nakasakay na ako dito ng MRT pabalik ng GMA Kamuning papunta ng Commonwealth Public Market. So, sa aking pagbibiyahe, na-realize ko na sa mga stations na dinadaanan nito, kasi kanina, doon ako sa may kabilang side, nakaupo. So, ngayon, nakatayo pala, nakatayo at nakaupo. Yun kasi ginawa ko kanina. Sa mga member ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na bumabiyahe, na bumababa ng Terminal 3, na diretsyo, na gustong dumiretso agad sa Manila Temple, sundan nyo po yung tips na ibinigay ko po sa inyo. Yan po yung current transportations ngayong 2014. So, hindi ko po alam mga mapagbabago sa mga susunod na panahon, kung dyan pa rin yung daan or whatsoever. Basta sa ngayon, sa punto na ito, yun yung daan na na-discover ko. Napansin ko na sa aming paglalakbay sa loob ng MRT, natanaw ko yung daan na papasok papunta sa temple. So kung kayo ay nakasakay ng MRT galing sa NAIA Terminal 3, pwede na kayong bumaba sa Ortigas stop. Tapos lakad kayo pababa. Pagdating nyo sa baba, maghanap kayo ng taxi or jeep or any na pwede nyong masakyan diretso sa temple. Malapit na lang yun. Pwede na nga din halos lakarin o takbuhin eh. Depende sa powers ninyo at sa lakas ninyo. Sa choice ninyo na rin. Depende na. Yun, pwede na siya. Kasi ang alam ko sa ngayon is, yung last time na nagpunta kami ng temple ng kaibigan ko is, parang narinig ko, parang wala na yata masyadong or wala na temple shuttle na nakaabang dyan para diretso doon. Parang wala na yata. Ganun kasi most of members dito, parang nakikita ko meron na silang mga car na diretso doon na ginagamit doon. Pero hindi ko lang po alam. Kasi yun lang yung narinig ko. So, nandito na po pala ako. Nakababa na ako ng GMA Kamuning. So, naglakad na ako. Napapansin nyo mayroong bus doon sa gilid. Tatawid ako dyan. At dyan ako sasakay. Yan yung bus na yan, bumabiyahe siya diretso sa SM Fairview. Iikot lang yan siya. Dito yan siya sa kabila dadaan. Diretso. Then, depende sa inyo kung saan na ang uwi ninyo. Kung SM Fairview ba kayo o sa may Commonwealth Market lang kayo. So, ako kasi doon lang ako bababa sa may Commonwealth Market Road. Sa may unahan lang ng Sandigan. Doon lang ako bababa kasi dyan lang din naman ako uuwi malapit. So, that's it for today's video. Keep subscribing po, keep supporting me sa mga videos ko at tulungan nyo po ako na ma-reach po yung goal ko para ma-monetize na po tayo.
Maraming salamat po sa mga solid supporters ng mga content ko na nanonood po palagi ng mga videos ko. Maraming salamat din po sa pagtapos ng panonood ng mga video ko. Nakaka-count po iyon ng watch hour para po tayo ay ma-monetize dito sa YouTube. Makikita nyo rin po pala ako sa TikTok. Meron po akong TikTok account. Kung bibisitahin nyo po yung YouTube channel ko, makikita nyo po yung link dyan. I-click nyo lang po yung link ng TikTok account ko, tapos madediretso po kayo sa TikTok account ko. Nagti-TikTok affiliate din po kasi ako at I ask favor din po na support nyo rin po ako as TikTok affiliate. Pwede po kayo doon mag-check. Pwede nyo pong i-check yung profiles ko at yung mga showcase ko doon. At kung may nagustuhan din po kayo doon, pwede rin po kayo mag-check out. So, maraming salamat po sa mga sumusuporta talaga ng mga videos ko. Beside to my solid friends and family, kayo po na mga nakasubscribe dyan sa channel ko at mga nanonood ng mga videos ko, yung inspirations ko para ipagpatuloy po at mas makagawa pa ng mas mga magagandang content for the near future. Na-inspired po talaga ako na gumawa ng mga simpleng content. Kahit mga simpleng content po, nagbibigay po ito ng simpleng kaligayahan sa akin. Aray ko, ang sakit din sa tuhod mag-akyat baba dito.